Pinabayaan ko na sila. Anino na lang sila sa paningin ko. At sinabi ko na rin sa kanila na never ko silang ipakikilalang kamag-anak dahil hanggang asawa ko ang dugo nila. 4 years na kami ng asawa ko at meron kaming 2 taon na anak. Nakabukod kami pero magkatapatan lang ang apartment sa biyenan ko. Nung una okay naman kami kasi magaling silang makisama. Pero literal na nakikisama lang talaga. Noon pa man alam ko ng maraming sinasabi yung biyenan at hipag ko lalo na sa mga nakapaligid sa amin. Lahat yun ay dinadaan namin sa pag-uusap. Dahil nasanay kaming mag-asawa na kapag may problema ay pinag-uusapan para magkalinawan. Pero nitong nakaraan lang ay nagkaaway-away kami nang dahil lang sa kalinisan. Nagalit sila dahil nilinis ko yung dugyot at mabaho nilang bahay. Hindi ko na kasi kayang makita na gano'n ang bahay nila dahil magkaharap lang kami ng pinto. Dahil apartment to, reflection sa amin pag meron mang napupuna sa bahay nila. Nasanay na kasi sila sa ganong sistema noon pa man. Puro babae sila doon pero ni isa sa kanila walang marunong magkusa. Na ultimo pinagduguan ng napkin ay patong-patong at ididikit lang sa likod ng pinto ng CR. Ilang beses na rin namin silang pinagsabihan at laging dinadahilan ay busy. Samantalang wala naman silang trabaho. By the way, 2 lang silang magkapatid at bunso ang asawa ko at ang ate niya naman ay 26 years old na. Walang trabaho, pati yung asawa niya wala rin. Wala pa naman silang anak at umaasa lang sila sa padala ng papa nilang nasa ibang bansa. Sila talaga yung masasabi mong literal na burara at batugan. Kung tatanungin niyo naman ako kung bakit nangingialam sa buhay nila, ay hindi ko na rin kaya yung mga reklamo ng nanay nila. Na kesyo walang ginagawa pero laging pagod. Na kahit pagwawalis ay never nagwalis. Kaya nag-offer ako na ako na lang ang maglilinis pero isang beses lang. At kailangan nilang i-maintain yun. So ayun na nga, nilinis ko yung bahay nila at okay naman yun sa biyenan ko. Masaya naman siya sa naging resulta pero pagdating ng hipag ko, galing sa kung saan man ay nagalit siya. Kasi hindi niya mahanap yung notebook niya at kinakalkal niyang lahat ng basurahan. Tanong ng tanong kung may nakita daw ba ako. Ang sabi ko lahat ng notebook ay pinagsama-sama ko sa isang basket para madaling mahanap. Pero nung may nakita siyang gamit na wala namang kwenta, sa harap ko pa sinabi na, tulad niyan hindi pa naman to basura. Laruan lang naman yun, basag pat nakakalat kaya naman akala ko patapon na. Naiinis ako at nasagot ko siya na, kaya nga sabi ko sa inyo dapat ino-organize nyo para hindi kayo mahirapang maghanap. Sumuma pa pala yung loob nila at ipinagkalat na masama daw yung ugali ko. Maarte at ma-attitude. Hanggang sa nagpost sila sa Facebook at nung pinatulan ko, nirecruit nilang lahat yung angkan nilang squammy ang mga ugali. Hanggang sa pinagtulungan na nila ako. Pero ni isa sa pamilya ko walang nakaalam. Dahil para saan pa kung ipapaalam ko, hindi naman na ako bata para magpakampi. One time nag-usap kami ng may-ari ng bahay, which is amo ng mama nila. Nagtanong lang naman sa akin kung ano yung punot dulo ng pag-aaway namin. Kasi side lang daw nila yung naririnig palagi. Na ni isa sa amin ng asawa ko walang nagsasalita. Kaya sinagot ko ng totoo kahit na nagtataka ako kung paano niya nalaman. Pero alam ko na yon na naichismis na naman ang biyenan ko dahil noon pa man gawain na niya yon. Na ni ultimo pagtatalo naming mag-asawa isasabihin niya pa sa iba. Sa pag-uusap namin na yon nakita kami ng hipag ko at galit na galit siya at tinawag ako. Pinagsisigawan nila ako at wala na ako nagawa kundi ang sumagot pati ang biyenan ko na akala ko gigit na. Umampe sa anak niya dahil nabibrainwash. Lahat ng accusation nila ng mga sinasabi ko raw. Kaya lahat yun pinapatawag ko ang mga nagsabi. Napahiya lang sila dahil hindi naman daw ganun ang sinabi ko. Kung baga binago na lang nila para mapasama ako. Hindi sila pinanindigan ng mga source. Hindi ako palalabas ng bahay at talagang taong bahay lang ako. Kaya hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung mga pinagsasabi nila sa akin. Ang asawa ko'y kakampi ko simula una hanggang huli. Yon ang hindi pa nila matanggap. Kasi alam naman ng asawa ko lahat ng nangyayari. Kaya ang sinasabi nila nagpapabulag daw sa akin. Nakakatawa lang na all this time, pinagtutulungan nila ako magkakamag-anak na tipong may GC pa sila. Kulang ang topic. Tapos ang gusto nila sila ang biktima. Pero God is good. Hindi niya kami hinayaang malugmok at pinapanatili niya akong malakas. Isa laban sa lahat pero ni isa sa kanila walang nagtagumpay. Paangat na buhay ang gusto namin mag-asawa pero sila sa tuwing may aangat ay negative naman ang sinasabi nila. Kaya kinakarma na sila ngayon. Pinabayaan ko na sila at anino na lang sila sa paningin ko. Sinabi ko na rin sa kanila na never ko silang ipakikilalang kamag-anak dahil hanggang sa asawa ko lang ang dugo nila. Masama na kung masama. Pasensya sila kasi hindi na ako yung manugang na dapat ay sunod-sunuran sa kanila. Na may pinag-aralan ako at pinalaki ako na may tapang at dignidad. Kaya hindi ko hahayaan na pakapakan nila yung pagkatao ko. Gusto nila ng respeto pero sila mismo walang respeto sa akin. Nakabukod na nga kami nangingialam pa sila sa buhay namin. Respect begets respect. Respect is gained, not earned. Tama ba yung ginawa ko na hindi pagpansin sa pamilya ng asawa ko? Hindi ko na kasi kaya yung ugali nila. Aminado ako na may pagka-attitude ako at pag hindi ko gusto yung ginagawa sa akin, marunong ako manindigan. Pero sinagad nila yung pasensya ko. Mamilan, kailangan ko ng malademonyong advice. Kung tama ba or mali yung ginawa ko kasi kahit anong isipin ko, hindi ko talaga sila kayang patawarin at naaalala kong lahat ang sakit at pamamahiya nila sa akin. Pinapansin naman ng asawa ko yung mama niya pero hindi yung ate at mga tiyahin niya. Dahil kahit na siya, hindi niya nagustuhan lahat ang pinagsasabi sa aming mag-asawa. Letter sender, Crescent ng Laguna.
Kanino ba kasing kasabihan yung reflection mo yung kalat nila? Magkaiba kayo ng bahay. Kung dugyot sila, hindi naman sa mismong bahay mo nagkakalat at hindi mo naman yun kinikilusan. May pag-offer ka pa ng paglilinis one time ko. No? Medyo napawaw mo naman ako na need i-maintain. Yun ngang ina, iisang puso't walang magawa. Ikaw pa, at kung tabunan sila ng basura, wala ka ng pakialam doon. Pakialamera ka rin kasi. Sa doon sila komportable kahit isang bundok pa yung basura nila sa loob ng bahay. Alam nila kung saan hahanapin yung bagay na nawawala. Yung tapang, dignidad mo at lakas ay gamitin mo sa ikaw unlad yung mag-asawa. Patunayan mo may pinag-aralan ka, hindi yung maglilinis ka ng kalat ng iba. Tamo yung ending, ikaw pa yung masama. Hindi ka may papagtanggol ng biyanan mo kasi nga iisang pisayo. May pagkabayas pa yung biyanan mo. Panay reklamo, hindi rin naman kayang panindigan. Yung pare-pareho naman kayo nangungupahan ay nagdikit-dikit pa. Nagtapatan pa. Bakit ayaw yung mangupahan sa kabilang kanto, kabilang barangay? Hindi yung ganyang tapatan. Diyos ko, walang malamig na araw yan. Parang mga cyclops ang mata nyo pag nagkaabutan. Tama naman na i-disconnect mo sila. Kung ganyan na ikaw na yung maganda, ikaw pa yung masama. Lumayo kayo ng 5 dagat at 7 bundok. Dun sa hindi nyo matatanaw ang bumbunan ng isa't isa. You cannot force someone to respect you, but you can refuse to be disrespected.